Kaya ito ngayon, pakinggan natin itong balita na maganda para sa ating bayan. Hindi pa rin Pilipino ang mas nagtitiwala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kumpara sa ibang lider ng bansa. Base sa survey ng Pulse Asia, 63% ang nagsabing may tiwala pa rin sa dating Pangulo. 50% naman ang kay Vice President Sara Duterte at 32% lamang ang may tiwala sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Okay. Bakit mahal na mahal pa rin ng taong bayan si Pangulong Duterte? Kailangan pa bang itanong yun? Magbigay lang tayo ng mga kaunting nagawa niya. 10 years na naging 10 years yung renewal sa passport, sa driver's license, ganon din, 10 years. Sino bang hindi masasayahan doon? Dati 5 years lang, pero sa time ni Tatay Digong naging 10 years. Yung mga yung mga sa PhilHealth yung 42%. So yung mga matatanda, mga senior citizen, automatic na naging member ng PhilHealth. Sino bang nakagawa yung iba? Wala. Only Tatay Digong ang nakagawa niyan. So diyan naman sa talagang makikita ng taong bayan, yung Manila Bay, ilang presidente na ang lumipas, ang naging presidente sa bansa, pero walang sino mang nakapaglinis ng bansa kundi si Tatay Digong lamang. Kaya hindi yan madideny, hindi mo kayang burahin yan ng isipan ng tao ang mga nagawa ni Tatay Digong sa Boracay. Nakapunta ako mga 2008-9 ang dumi at ang gulo ng Boracay. Pero nang nangyari, pinarehab ni Tatay Digong ng ilang linggo ba yon? Pagkatapos bumalik kami, last year lang, ang ganda ng Boracay. Kaya kahit anong paninira ang gawin nyo sa mga Duterte, hindi talaga yan, walang silbi yan. Kasi may nagawa ang mga Duterte, kaya mahal ng taong bayan. At yung trust ng taong bayan, hindi mo yan makukuha sa kanila. Ano pang mga nagawa ni Tatay Digong? Katulad ng laglag bala. Yung isang ahensya sa security, tinanggal ni Tatay Digong, ubos. Automatic na stop yung laglag bala. Di ba? Hindi ba magandang balita yan? Kaya mahal ng taong bayan. Ano pa? Almost 1.2 million nga mga addict ang naging normal yung buhay na rehab sa time ni Tatay Digong. For 6 months nga niya, ang dami niya niyang nakuha na mga napakulong, napasurinder na mga addicts. Ang dami pang mga hiniral nun. Ang daming judge. Meron ngang makikita natin doon na siniwalat ni Tatay Digong sino yung mga kasabwat doon. Mga pulis. Nilinisan niya. So, dinoble niya yung sahod ng mga pulis. Dinoble niya yung sahod ng mga guro. Sino bang hindi masayahan yan? Naging nag-survive tayo sa COVID-19. Malaking yon. Grabe, sobrang depressed yung mga taong yon, pero survive tayo dahil kay Tatay Digong. Ano pa? Yung giyera sa Marawi. Ang daming nagawa ni Tatay Digong, yung sa OFW. Kaya hindi talaga nyo makukuha yung tiwala ng taong bayan kahit anong issue nyo pa sa EJK nyo yan. Tapos ngayon, binigay nyo sa banyaga. Wala naman kayong konkreto na ebidensya. Sana si Conte ngayon? Sana yung mga victim nila dyan? Alam nyo ho, meron akong kasi ng asawa ko, hippie to siya, na pinatay dyan sa Cebu. Hindi na ako magsabi ng pangalan. Pero kinausap sila at sinabihan na magtistigo against kay Duterte at bigyan sila ng pera. Totoo ho yun. At hindi tinanggap ng kasi namin. Kasi hindi po yun makatarungan. At alam namin, mga taga Mindanao, hindi po kami ganon. Pero pera lang dun sa mga taong mukhang pera. Di ba? Kasi yung mga mukhang pera, kahit hindi kasama ang pinatay doon sa kasama doon sa drug on war, sinama. Tapos yung napatay sa time ni
Pangulong Bongbong Marcos sinama din. Sino bang mga ka-ob-ob dyan? Yung mga ob-ob lang yung ano dyan naniniwala dyan di ba? So, ganun. Ang dami pa niyang mga natulungan si Tatay Digong, yung mga cancer patient na mga bata. Dyan sa Davao. Ang daming nagawa nito si Tatay Digong. Alam nyo ba, only Tatay Digong of all the politiko lang nakagawa, yung anong case yun? Yung nagpa-hostage siya against kapalit ng bata. Alam nyo ba yon? May balita yan. Ginagawa yan ni Tatay Digong. Sino bang magpapa-hostage dyan sa kriminal in exchange sa isang bata? Meron mang nakagawa dyan? Sino ba yung mga congressman dyan na nakipag-compete sa mga nagawa ni Tatay Digong? Wala kayo sa kalingking ni Tatay Digong sa mga nagawa niya. Kaya huwag nyo nang pagpilitan yung sarili nyo na magagaling kayo na mga politiko kasi hindi kayo magaling. Nagmamagalingan lang ho kayo. Di ba? Pero yung pinakita ni Tatay Digong, pagmamahal ng taong bayan. Kaya kahit saan magpunta si Tatay Digong, ang daming tao. Mahal ng taong bayan hinahanap. Sabi nila, yung mga tao dyan na pumupunta sa Dahig, ano lang yan, mga ilang araw lang yan, wala na yan. Hanggang ngayon, ang dami pa rin, hindi na uubos. Ang ano na nga ng mga pulis, stress na nga sila kasi ang daming mga Pinoy, mga supporter dyan ni Tatay Digong. Ganyan kamahal ng taong bayan si Tatay Digong. Partida pa yan wala si Tatay Digong sa Pilipinas, panalo pa rin sa Davao. Yung kalaban sobrang kulilat, napakalayo. Hindi nga umabot sa kalahati or 1/4 doon sa bumuboto kay Tatay Digong. So ano bang implication doon? Na yung taong bayan, mahal si Tatay Digong, bakit nyo papagpilitan na i-put down si Tatay Digong na didiin nyo talaga dyan sa EJK na wala namang katotohanan. Kinidnap nyo pa, binigay doon sa banya, wala namang klarong ebidensya hanggang ngayon nga, hindi nga klaro. Kahit nga yung Korte Suprema natin, hindi kayo i-entertain kasi nga yung ebidensya ninyo kulang, wala. Kaya pumunta kayo doon sa Dahig. Ito namang Tore, hindi na tayo magsasalita dyan. So kaya, masisisi ba natin ang tao na mostly 63% mahal na mahal si Tatay Digong? Hindi, kasi pinakita ng serbisyong totoo ni Tatay Digong kung papaano siya maglilid ng mamamayang Pilipino. At lahat ng mga tao ay mahal, mostly majority, lalong-lalo na yung mga OFW. Mahal na mahal si Tatay Digong kasing kitang-kita nila yung seguridad ng mamamayang Pilipino.